Good morning po sa ating lahat. Magpe-pray muna po tayo bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos sa Bible ng simpleng paraan ng kaligtasan. And then, maawit po tayo sa Panginoon, no? Bago tayo mag-aral ng kanyang salita, okay? So, ang glory po dito sa Panginoon, hindi ko po pinapupuri ng sarili ko kasi namang tao, hindi ang Diyos lang po, biyaya niya po ito. Gusto ko mabuhay dito sa kalooban ng Panginoon sa ganitong buhay, okay? Na masunod sa akin buhay. So mananalangin po tayo sa maikling panalangin. Amang Diyos na banal at makapangyarihan kayo sa lahat, salamat po sa inyong biyaya makapag-aral ng salita sa Bible, sa kaligtasan. Kayo po magpala nito at magligtas ng tao makakapakinig ng salita sa Bible, at kayo po manguna ng banal Espiritu niyo po ng tagumpay na magligtas. At amang Diyos, patawad sa aking sala at kayo po magpala ng inyong salita. In Jesus' name, Amen. So, mga manonood, salamat sa biyaya grace lang po ng Diyos. May share yung gospel niya, salita niya sa inyo. At ang Panginoon po magligtas sa inyo. Hindi po ako nagliligtas, ang Panginoon at ang salita niya. And ang glory lahat sa Panginoon. At salamat sa biyaya ng Diyos, grace ni God. Salamat sa amang Diyos na banal, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Biyaya niya lang po ito, ma-share sa inyo. And ang glory sa Panginoon lahat. At salamat sa mga kapanood, sa Panginoon pa rin ang papuri. At ang Panginoon magligtas sa inyo. Doon muna po tayo magtatapos, no? Yun, magandang umaga po sa ating lahat. Aawit muna po tayo sa Panginoon bago tayo mag-share ng kaligtasan po sa inyo sa Bible, no? Sa biyaya ng Panginoon. So, awitin po natin ng Romans 5:8. Romans 5:8 po. Sabi po sa Romans 5:8 na awitan sa Panginoon. Awit po tayo, no? Romans chapter 5 verse 1 to 5 tsaka 8. Yan ang kakantayin po natin. Sabi, kanta na po tayo. Okay? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God share abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Sunod po, verse 8. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God share abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Ayan, glory sa Panginoon po, no? Sa awitan po natin yan. So, yun, mag-aaral na po tayo mga manonood ng salita ng Diyos. Glory sa Panginoon lahat. Ito po yung Bible ko. Bible ko po ay King James Version sa salita ng Diyos. And by the way po, ako po ay mag-share lang sa inyo ng kaligtasan. Hindi pa tungkol sa reliyon, kahit ako ay may reliyon. Ang aming pong reliyon ay Bayaniyang Bible Baptist Church po. Dito sa Daet sa Kamambugan, no? Sa Bicol. And then, sa pangunguna ni Pastor Abel Cuenza, no? Namin pastor, salamat sa Panginoon. May pastor kami na ginagamit niya. And then, kay Pastor Mon po, namin pastor na doon din po sa church. Resident Pastor, Pastor Mon Philip Cuenza, no? Ako yan. So, yun po. Sila po ang ginagamit ng Panginoon sa amin para sa salita ng Diyos. So, i-share po namin yung kaligtasan sa inyo patungkol kay Jesus, hindi po ng reliyon, no? At yun po, salamat sa Panginoon masabi sa inyo. Ang verse po natin ngayon ay John chapter 11, verse 25. Basahin po natin. Sabi dito, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believe in me, though he were dead, yet shall he live. No? Sabi ng Bible verse. So, makikita nyo dyan, kaligtasan yan. Patungkol po kay Jesus, siya ang kaligtasan. Wala nang iba. Okay? Si Jesus lang po ang paraan, wala nang iba. At, wait lang po, next ko lang. So, yun, nabasa natin. Sa John chapter 11 po, verse 25. Jesus said unto her, I am the way,
Sorry po. John chapter 11 po, verse 25, sabi dito, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believe in me, though he were dead, yet shall he live. Yan. So nakalagay po dyan mga manonood, si Jesus po ang muling pagkabuhay at ang buhay. At sabi po ng Bible, yun na nananampalataya, nagbibilib po sa Panginoon Jesus, kahit mamatay siya, muli siyang mabubuhay. So, ang tanging lang paraan po sa kaligtasan si Jesus lang po. Sabi diyan sa verse, ang nanampalataya po sa Panginoon Jesus ng buong puso, kahit mamatay siya, muli siya mabubuhay. Ganyan po ang promise ni God, kaligtasan si Jesus po. So, makikita nyo dyan na only Jesus lang po ang way ng salvation. Sabi ng Bible, Jesus Christ of Nazareth, the Son of God, King of the Jews. 2,000 years ago na napako dun sa krus sa bayang Israel, sa Jerusalem papuntang Golgotha. Napako po si Jesus sa krus. Namatay, nilibing, taboy sa ikatlong araw po. At nabubuo po ang dugo ni Jesus sa krus because binayaran niya po yung sins doon sa krus para ang tao maligtas sa impyerno po. Binayaran niya yung punishment ng dugo buhay niya. And then bigyan ng kapatawaran po ng bigyan po ng kapatawaran sa kasalanan ng tao dahil sa dugo po ng Panginoon Jesus. Remission of sin, forgiveness of sin. Na po, yung na makikita natin dyan. And then mga manonood, makikita din natin dyan sa verse na yan na siyempre, si Jesus po ang tagapagligtas, yung Savior, meron siyang ililigtas. Yung mga taong mapapahamak. Saan po? Tayo po yan, ang mapapahamak doon sa impyerno. Sapagkat tayo po ay makasalanan. Doon tayo papunta. Yun po ang parusa ng Diyos sa atin pag tayo namatay. Ngayong araw po, tayo makasalanan po. At ang kabayaran ng kasalanan po sinabi sa Biblia, kamatayan at impyerno. Yun po ang pupunta natin pag namatay tayo mga manonood. Na parusa natin sa Diyos. Sabi sa Bible. Kaya pinadala po yung tagapagligtas yung Savior, si Jesus po, sinabi diyan sa verse, sa John chapter 11 verse 25 na binasa natin. Na si Jesus po yung kaligtasan, mula ng iba. Siya yung resurrection, muling pagkabuhay, siya din ang buhay. At yung nagbibilib po sa Panginoon Jesus, na siya ang anak ng Diyos, yung ginawa niya sa krus, na finish work niya, na kaligtasan, nagbilib po kayo ng buong puso, no? Kahit mamatay tayo ngayong araw, yung nagbilib sa Panginoon Jesus, namatay ngayong araw po, no? Sabi ng Bible, mabubuhay siyang muli. Sampu yan, sa kabilang buhay yan. Doon sa piling ng Diyos sa langit. Uuwi pag namatay. Yun na nampatay sa Panginoon Jesus. Na anak ng Diyos, no? Sabi sa Bible. Kasi binabasa natin verse, nagbilib sa Panginoon Jesus, may buhay na walang gan at ligtas na. Sabi ng Bible. At kahit mamatay siya, no? Muli siya mabuhay, uuwi sa piling ng Diyos sa langit. At hindi na mapapamak sa impyerno. Yun na nampatay sa Panginoon Jesus. No po? Yan ang sabi ng Bible. Kaya, yan ang mahalaga. Ngayon mga ka-viewers, diyan sa verse na yan, may command din si God sa mga tao, sa ating lahat mga tao. Repent, sabi ng Bible. Repent and believe the Lord Jesus Christ, the Son of God. Thou shall be saved. Sabi yan ng Bible. Yung nagbilib sa Panginoon Jesus, ay maliligtas. Sampo do sa impyerno. Sabi ng Bible, repent. No? Kaya magsisi at tumalikod sa kasalanan, sa maling direksyon, maling landas. Aminin sa Diyos na kayo makasalanan at nagkasala sa Diyos sa Panginoon Jesus. Aminin, no? And then, wala tayong kakayang maligtas doon sa impyerno. Sapagkat tayo makasalanan, aminin natin sa Diyos. Ngayon tayo po ay magtiwala, manampalataya, trust and faith to Jesus Christ, our God, Savior, na ating tagapagligtas. No? Manampatayan siya ng buong puso. Sabi dito sa verse na binasa natin sa John chapter 11 verse 25, ang nag-believe na nampatay sa Panginoon Jesus. Kahit mamatay siya, muli siya mabubuhay. Ibig sabihin po, may buhay na walang gana, yung nagbilib sa Panginoon Jesus, at hindi na mapapamok sa impyerno kahit kailan. Yung nagbilib sa Panginoon Jesus na nampatay ng buong puso. And then sa langit siya uwi pag namatay. Di ba? Yan yung promise ni God. Na hindi natin kailangan pumatakot kahit pag namatay tayo. Yan ang kagandahan, alam mo kung saan ka pupunta pag namatay, kaligtasan bigay ng Diyos, masisecured mo dahil sa salita ng Diyos sa Bible. At ang Diyos po magligtas sa inyo, mga manonood. Hindi po ako nagligtas, ang Panginoon. Biyaya niya po iligtas niya kayo. Doon sa impyerno. True faith kay Jesus, no? So, yan, makikita natin sa verse po na yan. So, yan din po pala mga ka-viewers. Biyaya lang po ng Diyos maligtas tayo doon sa impyerno. True faith kay Jesus, no? Gawa po ng Diyos, hindi natin, no? So, ang Diyos po nagliligtas, iligtas niya po kayo at kahabagan, no? Hindi po tayo nagliligtas, o reliyon, mabuting gawa, bait, pagtulong sa iba, pagtigil sa kasalanan, pagiging religyoso, hindi po yan. Kahit anong uri mabuting gawa.
Hindi po yan magligtas sa ating sa impyerno. Kundi, mga manonood, biyaya lang po ng Diyos, maligtas tayo doon sa impyerno. Gawa ng Diyos, yung kaligtasan. Wala sa atin. Through faith kay Jesus, no? Hindi sa ating sarili, ito yung regalo ng Diyos. So, ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos. Kaya sa mga makapanood nito, kahabagan po kayo ng Diyos at lang Diyos ang magligtas po sa inyo. Ang Diyos ang nagliligtas, hindi po tayo, no? So, mga manonood, magpa-pray po tayo sa Diyos ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon at ang Diyos na magligtas po sa inyo, no? Yan tayo manalangin, kayo sumabay po sa panalangin. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at nagsisisi, humingi ng tawad ng buong puso sa inyo. At Panginoong Hesus, tinatanggap ko po kayong Savior ko ng buong puso ko. At Panginoong Hesus, nanampatay ko ng buong puso ko na kayong anak ng Diyos at Panginoon at binuhay ng Diyos sa mga patay. At yung ginawa niyo sa krus, yung death, burial, and resurrection nyo, aking pinapanampatay ng buong puso, Panginoong Hesus. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So, yun po yun, mga manonood. So, kagandahan, yun ang promise ni God. Okay? So, yun ang kagandahan po, mga manonood. So, yun lang alam ko na sagot. Wala nang iba. So, sabi ng Bible, mga manonood, may promise si God sa mga tumanggap sa kanyang Savior, no? Sabi sa John chapter 1 verse 12, "But as many as receive Him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Mga manonood, yung tumanggap kay Jesus Savior at nanampatay ng buong puso, sabi ng Bible verse, sa John chapter 1 verse 12, sabi ng verse, yung tumanggap kay Jesus Savior at nanampatay ng buong puso, sabi ng Bible, binigyan ng karapatang kapangyarihan maging anak ng Diyos. Kaya, mga manonood, kayo at ang Diyos nakakalam nyo ng pagtanggap nyo. Sa totoong pagtanggap nyo kay Jesus Savior at pananampatay ng buong puso, sabi ng verse, kayo naging anak ng Diyos at may relasyon na sa Diyos. At sa langit uwi pag namatay, sa piling ng Diyos at may bahay na mansyon, sa langit naghihintay sa inyo. Yung tumanggap kay Jesus Savior at nanampatay ng buong puso. Okay, yan ang sabi ng Bible. And then, may relasyon sa Panginoon. Ang kagandahan, tatay mo, Diyos banal, hindi ka pwede mamuhay sa kasalanan. Kasi pag namuhay tayo sa kasalanan, mga manonood, na tayo anak ng Diyos, papaluin tayo ng Diyos. Pag tayo nagpapatuloy sa kasalanan, didisiplinahin niya tayo. Yan ang totoong ligtas, no? Sa verse din na yan, ang mensahe ng Diyos, no? So, hindi lahat po ng tao, anak ng Diyos, mali po kayo dyan, no? Dalawa lang meron dito, anak ng Diablo, at yung isa, anak ng Diyos. Hindi lahat po. Yan, tumanggap lang sa Panginoon Jesus at nanampataya bilang Savior niya, no? And then, mga manonood, ang tawag po pala dyan, nalimutan ko sabihin, no? Ang tawag po pala dyan ay assurance of salvation. Kasigurado ng kaligtasan. Pinapaalam sa iyo yung promise ni God. Yung tumanggap kay Jesus Savior na nampataya, yan, malalaman mo yung pangako ng Diyos. At hindi mo kailangan matakot, no? Kasi alam mo yung pupuntahan mo pag namatay. Okay? Then yung sunod na Bible verse na babasahin natin yung John chapter 10. Verse 28, sabi po dyan, John chapter 10, verse 28, "And I gave unto them eternal life, and they shall never perish, and neither shall any man pluck them out of my hand." So manonood, yung tumanggap po kay Jesus Savior at nanampatay ng buong puso, sabi ng verse po dyan, sa salita ng Diyos sa Bible, ay may buhay na walang ganay na nanampatay sa Panginoon Jesus, binigyan na. Yung nanampataya po, no, kay Jesus. And then yung nanampatay sa Panginoon Jesus, nagbilib ng buong puso na siya ang anak ng Diyos, sabi ng Bible, hindi na siya mapapamaksan po doon sa impyerno kahit kailan forever. Sarado na sa kanya. Wala na siya doon na pwede pa mapamak. No na. Yun na nang patay sa Panginoon Jesus, hindi na mapapamak sa impyerno forever. For eternity, no? And then, yun na nang patay po sa Panginoon Jesus, na anak ng Diyos, hindi na siya maagaw sa kamay ng Ama sa langit. Pagdating sa kaligtasan, wala sa kanya makakaagaw. Sapagkat ang Diyos Ama may ako sa kanya sa kaligtasan. Wala nang iba. Sabi ng Bible, no? Kaya ang kaligtasan hindi po nawawala. Forever yan. Okay? Next naman po tayo yung Ephesians 2:8-9. Na promise din po ni God. Basahin po natin yan. Wait lang po, no? Yan. Ephesians chapter 2 verse 8-9. Sabi po dito, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." So mga manunod sa verse po na to, biyaya, grace lang po ni God kaya tayo naligtas sa impyerno, through faith in Jesus. Hindi sa ating sarili, ito'y regalo ng Diyos. In verse 9, hindi sa ating mabubuting gawa upang wala tayong may pagmapuri at may pagyabang sa Diyos.
Kaya mga manonood, yung kaligtasan po, biyaya lang ng Diyos. Hindi ka karapat. Dapat pero naligtas ka through faith kay Jesus. So gawa ng Diyos yung kaligtasan, di po natin gawa. Wala sa ating sarili. Inirigalo ng Diyos. Then yung verse 9 po, hindi sa ating mabubuting gawa kaya tayo maligtas sa impyerno o pupunta sa langit. Hindi po yun ang way, sabi ng Bible. Tama pong gumawa ng mabuting gawa. Kalooban po yun ng Diyos yung tama, mabuti. Pero hindi yan ang paraan ng kaligtasan, sabi sa Bible. Kundi ang paraan ng kaligtasan ay biyaya, grace lang ni God, naligtas tayo sa impyerno po through faith kay Jesus. Gawa ng Diyos yung kaligtasan, hindi po natin gawa. Awa ng Diyos, kaya niya tayo niligtas sa impyerno. Mercy niya. No? Biyaya ng Diyos. Niligtas tayo sa impyerno. Through faith kay Jesus. No? Gawa ng Diyos. Hindi ka deserve, pero naligtas ka doon sa impyerno. Biyaya ng Diyos. No? So, yan. At hindi na nawawala ang kaligtasan. Regalo yan ng Diyos. Forever. No? At yun din po, yung nabasa natin verse, Ephesians 2:8-9, yung kaligtasang bigay ng Diyos, regalo yan. Hindi na po nawawala. Forever na po yan. Wala nang tanggalan, wala nang alisan. Ano? Kaya, ganyan kagandang pangako ng Diyos sa Bible, ang kaligtasan, forever eternity. Hindi na natatanggal. Sabi ng Bible, ng salita ng Diyos sa Bible. No? King James Version. No? Praise God. Yan ang tamang salita ng Diyos sa Bible. No? Kaya makikita nyo dyan mga manonood, kaligtasan ay forever. Once saved, always saved. Yan po ang doctrine ni God sa Bible. Ayan din po ang doctrine ng Baptist gawain ng Diyos. No? Ako po ay bayani ang Bible Baptist Church. No? Akin pinupuntahan sa gawain ng Panginoon. Hindi po rin yun magliligtas ha. Sabi ng Bible, Jesus lang po. May gawain ng Panginoon, in-organize niya sa lupa. No? Kaya, glory sa Panginoon. At salamat din sa aming Pastor Abel at Pastor Mo na ginagamit ng Panginoon. Salamat sa Bible student. Natuto ko sa Panginoon. And then, i-share ko ito. Dito ang buhay ko. Dito ako nabubuhay para sa Panginoon. Wala nang iba. Glory sa Panginoon lahat. So, mga manonood, ang panalangin ko sa Panginoon, maligtas kayo ng Panginoon ng biyaya ng Diyos through faith in Jesus, ng kaligtasan. Gawa ng Diyos. Iligtas na kayo. Yun ang panalangin ko. Pagkat ang Diyos na nag-iligtas, hindi po ako. Hindi ko sino. Ang Diyos. Then, salamat mga manonood sa pagsuporta nyo. Manood ng mga video sa page. Dito sa Facebook, no? Sa Advice for the Truth. And then sa aking Facebook, sa Sheldon Talaran. Salamat sa nanonood. And then sa YouTube ko, channel. Salamat sa mga nanonood. And like and share and subscribe nyo din yung ating channel sa YouTube. And then sa TikTok, ganun din sa Facebook page. Like and share and subscribe nyo po and follow. Oo. Sa mga kapanood. At glory sa Panginoon. Hindi po sa akin. At salamat din po sa magpa-follow. Magsusupport. Glory pa rin po sa Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. No? God bless sa mga kapanood. And biyaya lang po ng Panginoon. Ang sabi po ito. Ang glory sa Panginoon. Hindi po sa akin. Nating ako. Hindi ko po kailangan ng glory naman. Basta ang Panginoon po ang maluwalhati, balikan niyo po mga tao. Yun lang mahalaga. Ang Panginoon mahalin, pangalaw mahalin lang po ang kapwa. Yun ang sabi ng Diyos. Sa awa lang po ng Diyos, pag-ibig niya, kaya natin yung magagawa. Hindi po natin kaya kung wala po ng Diyos. Okay? God bless po. Gandang umaga, good morning. Ngayon ay Sabado. Hindi ko po kayang hindi sabihin sa inyo to. Dito ako nabubuhay sa salita ng Diyos. So, my name is Sheldon, sa Panginoon ng Kapurihan. Glory to God in the highest. Praise God, praise Jesus God. No? Purihin siya. Salamat. Good morning ulit mga nanonood. Sa mga nanonood sa Facebook ko, sa page ko, sa Advice for the Truth, and sa Sheldon Talaran na Facebook ko, and then sa YouTube channel ko na 137 Talaran, at sa TikTok ko na Sheldon Talaran, yung mga pangalan. Una sa lahat, glory sa Panginoon, no? And then mga manonood, ini-invite ko po pala kayo maka-attend kayo sa church, sa gawain ng Panginoon na ina-attendan ko na church dito sa Daet, sa terminal ng Kamambugan, yung church gawain ng Panginoon, Bayaniyang Bible Baptist Church, no? Diyan sa Daet, Bayaniyang Bible Baptist Church, diyan sa Daet. Ini-invite ko kayo, makapunta kayo ng Sunday
8:30 ng umaga linggo para makapakinig ng salita ng Diyos sa Bible, King James, no? And then ang aming pastor doon, si Pastor Abel Cuenza, and then ang senior pastor, and then si Pastor Mon Cuenza, ang resident pastor, Pastor Mon Cuenza, ang resident pastor. So, umatin po kayo bukas, linggo, sa gawain ng Panginoon para makapakinig ng salita ng Diyos. Ini-invite ko po kayo sa lahat ng kilala ko at sa mga kapanood nitong video para lumago po kayo sa salita ng Diyos at ang Diyos ang magligtas po sa inyo ng biyaya niya, no? Gawa ng Diyos. So, yun po, ini-invite ko kayo, no? And salamat. Glory sa Panginoon.